nangyari kaninang bangayan sa pagitan namin at saka ni SLTV. Kasi nandyan si Brother Romel, pwede siya mag-testimony sa nangyari kanina. At pagkatapos po ng ating topic ngayon, meron po matatanong po na nandito siya sa Office of Exorcism. Tatanong siya patungkol sa kanyang kaya sana let's get ready po sa pagsagot sa kanyang mga katanungan. So, punta na po tayo ngayon sa ating opening prayer para sa gabing ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, so tingnan sino ating mga kasamahan ngayon dito sa Zoom. Nandiyan ba si Brother Aljan? Wala si Brother Aljan. How about Brother Romel Palma? Okay, Brother Romel Palma from Iloilo. Magbigay ano ka rin bro ha? Testimonya sa nangyari sa inyo kanina. Kasi si Divan kasi naglambing eh. Kaya naiwanan ko. Buti na lang nandyan si Romel. May backup ako kanina sa talakayan. Okay, ate mo nang bigay mo na ang greetings kay Brother Romel Palma ng Iloilo. Brother Romel, good evening. Ayan po, good evening po sa lahat ng mga kapatid natin dito sa Zoom, especially dyan kay Brother Jando sa Bohol. And good evening din po sa lahat ng mga kapatid natin na nakatutok na kasubaybay ngayon sa ating pong Facebook at YouTube. Ayan o, napakaganda po yung ating magiging topic maya-maya ng kaunti sapagkat ito ay naging usap-usapin na ngayon, no? Kasi mayroong nag-react na grabe daw yung galit ng ni SLTV dahil sa nangyari kanina. Tingnan natin ano ba yung mga rason diyan. But anyway mga kapatid, no? Shout out po dito sa ating mga kasamahan at ating pong mga kapatid, mga kaibigan sa ating katotohanay ating pag-usapan Facebook page at sa ating pong YouTube channel. Kay Rosary Obmimaga Villa, Sister Yam Montejo, Agaton Ray Alfante, Sister Gingging, Alex Dikit, and kay Sister Almera Biro Pading na nag-send pa po ng 150 stars. Maraming salamat and shout out din po dyan. Kay Brother Emmanuel at Chica Lumibaw, Happy New Year daw. Sabi niya, Happy New Year classmate. Kay Wen Man, Good PM Bro, Paranaque City. Yan, kay Bernarda Ibarsabal, watching from Las Piñas City, Manila. And dito rin po, kapatid, sa kaya nasa na yon? Kay June Malyari. Good evening mga kapuntos. God bless po sa inyong lahat. And of course, dito rin po sa ating YouTube channel, nandito po si Black Commando PH. Pa-shoutout daw sa kanyang family sa Kalapi, Bohol. Galing po yan kay Black Commando Gaming PH. Sister Yam Montejo nandito rin sa ating YouTube channel. Elena Suyat. Gandang gabi bro at sa lahat ng mga kapuntos. Ray Alamer. Happy New Year sa lahat. Rodney Iliena, Arlene Quinto, Eddie Galapon, watching from Alfonso, Lista Ifugao. Okay. Dito rin po kay Bernarda Ibarsabal, watching from Las Piñas City. Okay. Kay Kishan Denise Argoncillo, Noel Murillo, kay Elsa Revilla Saire, Len Aicoliel, Upper Boy Mix TV, at saka kay Eda Aspera. And ayan, Bro Romel, nag-attempt akong magbigay ng link kay Bro John Recaso lang, nahuli lang ako. Okay. Mamaya, tatalakayin po natin yan ang patungkol po sa kay Brother John Re. And pahabol po dito sa ating Facebook page sa katotohanan ng pag-usapan Brother Romel. Shout out po dito kay Sister Milagros Baredo Magno and kay Brother Fabian Bico Villanueva, Jan Allen, kay Ruiz Romel, Presi Ligaspe Rojas. At dyan po mga kapatid, mga kaibigan,
tune in po kayo at sana po kung meron kayong katanungan, huwag po kayong magdalawang isip na pumasok sa Zoom para magtanong. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel Palma. Tinamang ibigay naman ngayon ng greeting. Dito naman tayo kay Brother Junre naman ng South Korea. Brother Junre, good evening sa iyo. Yes, good evening, Brother Jando. At napakaganda ng nangyari sa inyong talakayan kaganina, no? Together with Brother Romel. Ako hanggang backstage lang. Bakit? Hindi ako pinapasok. Ewan ko kay Isil TV, hindi ako pinapasok eh. Message ako ng message sa kanya, hindi ako pinapansin. Ramdam niya siguro lugi siya pag pinapasok ka pa. Ano ko talaga siya doon sa pahayag niya na sinabi ko daw? Ano kaya sinabi mo raw kanina eh. Sabi niya, si Brother John Ray ang tanungin mo niya kasi sabi niya yung paglilinis, pagsusunog. ako ang nakikinig, ako ang uminit eh. Nastrabaho pa naman ako ganina, init ako sa makina tapos pinainit niya yung ulo ko kanina. Ang sarap magdabog, di ba? Yung Pero- gusto mo magsalita pero hindi ka makapagsalita kasi Ipit na ipit siya ayaw sa ka mga tanong mo pagbigyan. kanina, bro. Kaya ang ginawa niya nag-struman eh. Ako yung binanatan eh. Parang pinapalabas niya, pinagkukontra niya tayo. Oo, yun talaga yung ginagawa niya kanina, pinasisumikapan niya mangyari. Oo, na pinagkontra niya tayo. Ako yung nakakaalam sa pinagsasabi ko, wala akong sinabi Isil TV na yung paglilinis sa Hebrew 6 to pagsusunog. At wala rin akong sinabi Isil TV na yung pagpapatong ng kamay at ginamit mo pa yung pahayag ko about sa Matthew 28:19 na pinapaturo sa mga tao na pati yung exorcism, gagamit ng exorcism yung mga hindi pare. Wala akong sinabing ganon. Pinapalabas niya kasi kaganina eh, ba? Di ba, bro? Oo, yun. Pinapalabas Sabi na yan niya eh. kanina. Tapos sa akin niya pinapahid yung mga unawa niya. Hanip tong tao na to eh. Talakayin natin yan, bro. Ano bro, Romel? Talakayin natin Kaya yan. natin yan. Sige, magbati muna tayo. Nauna tuloy ang init ng ulo. Excited. Excited. Yun, sa palang gabi sa ating lahat mga kapatid. So, masaya yung nangyari kanina, no? Parang punto por punto rin. So, shoutout po sa lahat ng mga kapuntos na andito na ngayon. At syempre, dito po sa ating may bahay. Si Sister Ria Montejo, good evening. Kay Sister Susan Kubacob at kay Sister Brother Pardito, Los Vemenda E. Kay Sister Almira Padding and Apple Boy Mix TV. Kay Sister Gina Ompad, Sister Tessie Florentine. Kay Babs Fink. Kay Sister Yam Montejo. Sino pa ba? Ayan, si Sister Pardito Los Vemenda E watching from Hong Kong. Brother Georgette Ravena watching from Cainta Rizal. Kay Brother Rolando Mendoza, good evening. Kay kapatid na Lou. And kay Papay, Papay Barnedo. Congrats daw, Brother Jando, 100%. Kay Brother Manuel Ian Quintana watching from Kalilangan, Bukidnon. Kay Lucila Atibola, no? Sister Lucila Atibola. Kay Sister Arlene Gointo, Pinagpala. At kay Brother Wilfredo Necesario watching from Negros Occidental. Sister Noemi Gold. Kay Maria, or Sister Maria Arabella, or Arabella Mara. Yan. Kay Sister Rowena Jamero, good evening. Kay Brother Ricardo Ungos, or Ungos nga. Brother Ricardo Ungos. Yan. At kay Sister Marie Con Monedero. And kay Sister Elena Suyat. Kay Sister Mama Este. Or Mama Este. Kay Brother Brian Sinilio. Kay Brother Warlito Bulandos. Kay Brother Mario Comelia.
Kay Sister Sita Aldave, Sister Balbas, kay Brother Alexander Nanova, watching from Ordaneta, Pangasinan. Yahoo! God is good all the time. Grabe. Kay Sister Elsa Revilla Saire, Sister Feby Dulay, kay Lynn Aykuyel, kay Sister Mamie Gold, kay Sister May Atasia Balayas, watching from Jensan, kay Sister Maria Naisi Diente, at kay Mary Jean Hilado, at kay Brother Romel A. Palma. Palagi po nagpapasabi na God bless you and Mama Mary loves you. Kay ayun si Rogelio Barjando, nabutata ka daw. Ikaw daw yung nabutata, Barjando, sabi ni Rogelio. Wala, pang-aasa na lang yan. Kay Sister Rachel, good evening. Kay Brother Edgar A. Calip. And kay Brother Joel Nino or Nino. Kay Sister Brother Rolando Mendoza. Shout out po sa family Mendoza, LV Mendoza, Lander Mendoza. Yan, shout out po sa inyong mga kapatid. Kay Sister Bernay Barsabal. At kay ano to, Ilet or Ilite? Sister Ilet World, watching from Bogo City. Kay Sister Elsa Revilla Saire, watching from my mobile. Yahoo, kalma lang, Brother John Ray. Yes, kalma. Ano pa lang yun? Primera. Kay Sister Arcel Bangkong. Oy, ang aking kapatid. Magandang gabi sa inyong kapatid. No, ang aking pong ate, nanonood ngayon dito sa ating pong tahanan. Si kapatid, sister, ate ko to ate, Alma Widingko. Dan, shoutout po sa taga Valenzuela at saka Widingko family. Kay Kuya Bombay at sa mga anak nila. Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat dyan, mga kapatid. At kay Brother James Soto, kay Brother Emmanuel Paras, kay kapatid na Lee. Alright, that's all. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother John. Ito namang ibigay ng mga yon sa ating tagabasa ng Ebanghelyo gabi-gabi from Japan, Brother Angel Santos. Good evening sa iyo, Brother Angel. Brother Angel. Amen. Praise the Lord, no? Ayan, no? Amen. Praise the Lord. Isang pinagpalang umaga, hapong gabi. Isang masulukay ng mundo na nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isa namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos. Para po ito sa ating kaligtasan. Ano po? Muli, paalala ng ating Panginoon Kristo, gabi-gabi pinapaalalahanan niya tayo, no? Bilang paghahanda, no? Dahil hindi natin alam, anytime, any moment. Baka bukas hindi na tayo magising, no? Ano man mangyari. Walang nakakaalam, only God knows. Bigla tayong kunin ni Lord at haharap tayo sa Kanya. Paano tayo hukuman? Ang sabi niya sa 1:12:48, pagpapaalala lagi. Sa huling araw, ang salita ko ang hahatol sa inyo. At ang isa sa mga salita niya, gabi-gabi, pinagdinilayan natin, ay tungkol sa galit, no? Natawa ko kanina. Nanonood ako, Bro Jando, akala mo lang hindi. So, ayun, turo sa pagkagalit, sabi ni Jesus, ating Panginoon sa Kristo, no? Sa Mateo 5:22-23, sabi rito, kung sino ang sabi rito, kung nung unay inuutos na huwag kang papatay, no? Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, sabi niya, no? Ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang, sabi rito, at sino mang magsabing sa kanyang kapatid, ulol ka, nako, atay tayo dyan, ay mapapasa apoy ng impyerno, no? So, kanina na nakikinig lang ako, actually nasa trabaho pa ako kanina, no? Sumingit yung mga taga-MCGI po at puro mura. At mukhang hindi, ang tagal ko sa bagay at ang tagal ko po, no? Ang tagal ko pong taga-subaybay ni Brother Eli dati. Wala yata, hindi ko yata narinig sa kanya to.
No, ang magsabing ulol ka, ulol ka pa lang, sila malulutong na kung ano-ano, mahirap lang sabihin dito, no? Pero sa kanila, normal, parang normal. Alam mo yung ganun na normal na sa kanila magsalita ng mga ganung mga salita dahil yun ang tinuro. Sabi ni Jesus, magsabi ka nga ang ulol ka, biblical nga yun, no? Ay mapapasa po ng impyerno, ba? Katakot, no? Ah, so yung mga salita po natin, no, at sabi nga rin sa 30, sa 12, 36, 37, sa huling araw, makakatulong tayo sa salita. Ang tinuro ni Brother Eli Soriano, puro sa masasamang salita sa kapwa. Paano sila maliligtas niya? Nakakalungkot lang. But let's keep praying for them. Talagang grabe kapag nakausap mo yan. Pag pumunta ka sa kanila sa coordinating center, puro, puro mura daw ang marinig mo. Nakakaano, no? Tapos sasabihin sila yung nasa tama at sila yung tunay na makadiyos. Pagpapaalala lang po sa atin, no? Ingat po sa pagsasalita. Control our mouth. No? Ngayong 2025, sana yun ang isa sa New Year's resolution nyo. No? Kontrolin nyo ang bibig nyo. So, kasi diyan tayo hahatulan, hindi biro to dahil kapapahamak natin yan. Baka sa pagsarahan tayo ng pinto ng langit dahil diyan. Pagpapaalala lang po yan, dumako na po tayo kaagad-agad sa ating ebanghelyo. Ngayong araw ng Biyernes, no? The first Friday of the year. Ito po ay ayon kay San Juan, chapter 29, verse 34. Sa mga hindi po nakapagsimba kanina, ngayon po pag nilayan po natin, makinig ang may pandinig. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon. Bagamat ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala sa Israel, ito ang patutuo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa, buhat sa langit, gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yan, no? So, pati pagninilay lamang po, no? Ngayon po, sineselebrate natin ang most holy name, no, of Jesus. First Friday po, no? Na first Friday of the year, no? Of the month and of the year. No? So, the sweetest name, no? The sweetest name. Actually, may kanta na the sweetest, Jesus, then the sweetest name of all. And the name above all name. Napakaganda pagka narinig mo yung pangalan Jesus, no? Sa charismatic namin noon, meron kaming tatlong na Jesus, Jesus, Jesus. Talagang napakasarap banggitin, no? Bakit kasi alam nyo, pagka narinig mo yung pangalan ni Jesus, makikita yung naano mo yung sobrang kabaitan ba niya. Ayan, so kanino telepono po yun? Ayan, may tumatawag yata, bro. Bro Jando? Ayan, so namatay na, no? So, ini-imagine natin, no? The name above all name, no? So, imaginein mo yung pangalan ni Jesus. Kaya sabi dito sa no? Ang sabi sa Ebanghelyo, no? Sabi ni Juan Bautista, no? Umiiral na siya bago pa lang ako. At sabi rito, siya ay siya na bago pa lang ang sanlibutan.
Yung pangalang Jesus, noong pa man binigay ni Anghel Gabriel, kung maalala nyo po, no? Dito sa San Lucas, kung maalala nyo, chapter 1, no? Sinabi niya sa ating mahal na Birheng Maria, ang sabi rito, makinig ka, ikaw magliliit mga anak ng isang lalaki at say tatawagin mong Jesus. No? So, magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay niya sa kanyang ng Panginoon ang trono ng kanyang amang si David. Maghari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Grabe, no? Dito pinapakita sa atin ng pagkatunay na pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. At ang sinabi nito sa ating ebanghelyo, nakita ko ito at pinatotohanan kong siya'y anak ng Diyos. Sabi. So, imagine po natin, no? Ang Diyos anak ay sumasa atin at sumaatin at hanggang ngayon ay sumasa atin. Isipin mo yung pangalang Jesus, kapatid. Napakabait, napakabuting Diyos. Niisip ko nga alam niyo po, pagka pansinin niyo yung mga movie niya, kapag siya nakakakita ng mga nahihirapan, yung facial expression niya, kung gaano siya kaawa sa mga may hirap, awang-awa siya sa mga bulag, sa mga may sakit, sa mga matatanda, sa mga balo. Awang-awa sa sobrang bait ng ating Panginoon Kristo. Yung bang hindi ka malang karapat-dapat sa sobrang kabaitan niya. At yun ang gusto niya kasi sa atin. Kasi Juan Bautista bilang pinakahuling propeta ng lumang tipan. Ano ba ang mission niya? Ang mission niya ay ihanda. Ihanda niya ang daraanan ng isang hari. Imagine mo, he's the King of Kings, the Lords of Lords. Pero nagpakumbaba siya. At makikita mo yung pagka-Diyos na at yung pagkatao niya, combine it at tingnan mo yung pagka-Diyos at pagkatao niya. Kapag nakakita siya ng mahihirap, makikita mo yung facial expression niya, awang-awa siya sa mga tao. Sa sobrang kabaitan ni Jesus, parang hindi naman lang tayo karapat-dapat talaga sa kanya. Sa sobrang kabaitan niya, binigay niya pati ang kanyang buong sariling buhay niya para sa katubusan ng ating kasalanan. So dito may misyon, no? May misyon si Juan Bautista. Even Jesus, kahit na siya ang Diyos, no? Diyos anak, no? Pumunta po siya rito sa lupa para tawagin din tayong maging anak din ng Diyos. Sa panghuli po, maibahagi ko lang yung kwento ni Father kanina, nakakatuwa yung ano niya. Pagkatapos siya nagmisa, no, ni Father kanina, siya nagmaneho po sa palabas ng Quiapo, no, nagmaneho siya at parang nakabunggo siya na nagmumotor. At galit na galit daw yung nagmumotor sa kanya, naka-face mask siya, no? Galit na galit daw yung nakamotor sa kanya. Alam mo, pinagpapaluy sa sakyan, pinagmumura, no? Siyempre, hindi niya pa kilala naka-face mask si Father, hindi naman niya kilala din siya. Tapos, binuksan daw ni Father, bumaba siya, kinahawakan siya, wag mo ang hawakan, sabi nung nagmamaneho ng motor. Sinira mo araw ko. Ito po pakinggan nyo. Sinira mo araw ko. Pinagmumura daw siya. Alam niyo, sabi niya, kasisimba ko lang. Kasisimba ko lang dyan sa Quiapo. Sabi pa, pinagmalaki pa. So, alam niyo po yung nangyari? Ganun po ba? Sabi ni Father, tinanggal daw niya yung face mask niya. Tiningnan daw ni Father, nung nagmomotor, tiningnan talaga yung mabuti. Sabi niya, Father, ikaw ba yung nagmisa kanina? Sabi daw nung galit na gumomotor. Sabi niya, opo, sorry po talaga. Sabi niya, ay, sige na, Father. Sorry. So, okay na, Father. Umalis siya. So, pinagnilayan ni Father, sabi niya, kinagabihan hanggang sa pag-uwi niya. Iniisip niya,
Bakit niya siya pinatawad? Ang tanong dito, bakit siya biglang nagpatawad? Dahil ba si Father ay pare? O dahil siya ay galing sa misa? O kasi simba lang? There are two things, no? They're both different. Pero yun epekto nun eh. No? Yun ang sinasabi natin dito. Anong connection nun? Kapag galing ka nagsimba, kailangan ipalaganap mo na ang mabuting balita ng kaligtasan. Kung tinanggap mo ay mabuting tao na si Jesus, kailangan paglabas mo ganun ka rin. Amen? If John the Baptist has the mission, Jesus may mission siya. Tayo po, after ng Mass, sabi ni Father, di ba? Tapos ng misa at ipalaganap nyo ang mabuting balita ng kaligtasan. O ipalaganap nyo, ibigay nyo sa iba ang pag-ibig ng Diyos. Tayo rin po pinapaalalahanan. Si Jesus bumaba rito para gawin tayong anak ng Diyos. Tayo rin po kapag natuto na sa mga aral at turo ni Jesus, ibigay natin sa iba para magkaroon ng pag-asa yung mga walang pananampalataya, yung nasa maling pananampalataya, yung wala pang pagtitiwala sa Diyos. Para pagdating ng araw kapag naibigay mo sa kanila si Jesus bilang Diyos anak, tayo rin po makapagbahagi sa iba na someday sila rin po ay maging anak din ng Diyos. Amen. Ilan po, naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and God bless natin ngayon, no? Sa topic natin tungkol sa kakaiba po yung nangyari kanina, no? Talagang nakapasok first time sa yung SLTV na umaatake sa punto por punto, napasok ni Bro Jando, at ito po yung highlights yung kaninang nangyari yun. Bro Jando? Yes, thank you sa iyo, Brother Angel. At ngayon, napaliwanag ko muna kung ano talaga nangyari. No? Ito ay nangyari, nagsimula kasi ito doon sa chat sa akin ni Agustin Taliser. Ayan. Sabi ni Agustin Taliser sa akin, sabi niya, kumusta bro? Baka sa January, gusto mo ba pumasok sa SLTV Live bro? Ayan. Yan ang ano sa akin ni Agustin. So ako naman nag-response, sagot ko sa kanya is, sige, sabihin mo, papasukin ko siya at magtatanong ako sa kanya at huwag niya akong babaligtarin ng tanong. Huwag niya akong babaligtarin ng tanong. Anong nangyari kanina? Si SLTV, panay trying hard na baligtarin ako sa katanungan. Ipinapakonfirm niya sa akin kung nagtuturo ba ng aral si Apostol Pablo na exorcism. Sabi niya, Padre Jando, kino-confirm mo ba na nangangaral si Apostol Pablo ng exorcism? Kino-confirm mo ba yon? Alam nyo, sanay na kasi ako sa ganyang uri ng sunugan, ano? Sa kanila kasi, sa nila ganito. Kanila ka tatanungin, kino-confirm mo ba? Sa madaling salita, pag sinagot mo yan, eto ang tanong. Kasi kino-confirm mo. Saan sa Biblia? Ganun na yan. Ibig sabihin, yung tanong, nasa halip na ako ang magtanong, nalipat na sa akin. Tapos sabi ko na, mamaya na, magtanong pa ako. Sabi naman nila, ay hindi, mamaya na, kinonfirm mo eh. Ganun sila. Ano nga lang style. Kinonfirm mo kasi kanina eh. Tapos ngayon, iiwas-iwas ka. Ay, wag ganun. Yun ang style nila. Kaya ang sabi ko sa Agustin Taliser, papasukin ko siya, magtatanong ako, at wag niya ako babaligtarin ng tanong. At dahil hindi ko pinapasok ang estratehiyang yan sa kanila, nahirapan si SLTV. Nagpa-rescue kay Almasora. Ha? Doon kay Almasora, nagpa-rescue siya at saka kay Larry Silva. Si Larry Silva naman,
Ano? Jando, ipapa-confirm lang naman eh. Mahirap ba i-confirm yun? O hindi ako uto-uto na madadala ninyo yung mga pambubola ninyo. Gaya yung sinabi ko, yung style nila parang nangyari doon kay Eliseo Soriano nung tinanong siya ng isang ministro ni Manalo. Sabi mo, yung halik hindi beso-beso. Kung ganun, ano po ang banal na halik? Yun ang tanong ng ano eh, ng ministro ni Manalo sa ano eh, kay Soriano doon sa General Trias Cavite. Tanong ng ministro ni Manalo, kung hindi beso-beso, sabi niya, sabi mo hindi beso-beso. Kung ganun, ano ang banal na halik? Kasi katuruan kasi ng mga ministro ni Manalo, yung banal na halik, beso-beso. Yun ang kanilang katuruan. Kaya ang tanong niya kay Eli Soriano, kung hindi beso-beso, ano ang banal na halik? Ang sabi ni Soriano, kasi ipit siya dun eh. Sa tanong na yon, kung hindi beso-beso, ano ang banal na halik? So mapipilitan siyang ilabas kung ano ang sa tingin niyang tama habang minamali niya ang katuruan ng INC ni Manalo. Pero ang ginawa ni Soriano, bakit? Naninindigan ka ba talaga beso-beso banal na halik? Binaligtad niya sa ministro. Sabi ng ministro, ay hindi, programa niyo ito. Yung magtatanong ko, sabi naman ni Soriano, ay hindi, nililinaw ko lang. Ano nangyari? Pinagtulungan ni na Willie Santiago, Josel Malyari, at ni Eliseo Soriano yung ministro ni Manalo. Kasi ang gusto nila, baliktarin yung sitwasyon na ipasagot sa ministro ni Manalo, kung hindi beso-beso, ano yung banal na halik? Bakit? Hindi ka ba talagang beso-beso banal na halik? Yun. So yun ang ginagawa ni kanina, ni SLTV. Binabaligtad sa akin. Bakit, Jando? Naninindigan ka ba talaga na nangangaral si Apostol Pablo ng exorcism? Siyempre, strategy nyo, bahaw na, panis na, bulok na. Kaya alam ko kung ano yung papasukin ko kung sakaling sinagot ko yon. Ang ginawa niya, pinapasok niya si Jared Almasora na walang ibang ginawa sa naturang programa kundi ang manggulo. Manggulo, mambastos, manutsada. Yung kanilang binabato sa akin, puro ad hominem. Pambabastos, pamamatsutsada, panggugulo. Ni hindi makasagot ng diretso sa SLTV. Kasi sinasabayan nito ni Jared Almasora. Yan bang ihaharap kay Father Darwin? Hindi ganyang mga klaseng kausap ang gusto makausap ni Father Darwin. Ang gusto ni Father Darwin, matino, hindi yung wasak. Ha? Ang gustong makaharap ni Father Darwin, yung matino, hindi yung wasak. Napakawasak niya kanina. No? Puro siya pamimersonal, Jan Dugong, Jan Dugong. Kaya sabi ko kay Isel TV, bro, ang ingay ng bakla, palabasin mo. No? Ayaw tumigil. Nag-iingay-ingay. Pakita ko pa sa inyo nung response sa akin ni Agustin Taliser. Oh. Sabi niya, kung mag-live siya, sabihin ko sa iyo, pasok ka na lang sa StreamYard niya, bro. Okay? Ayan. Paano yan, bro? Okay. Bukod kay ka-Esel, may kakausap din sa iyo na kasamahan niya. Ayan, maliwanag dito ha, na hindi lang si Esel ang makakausap ko. Hindi lang si Esel TV makakausap ko, mayroon pang iba. Yang sabi ko, pagtutulungan ako, ganun ba yon? Ha? Sabi niya, magtatanong yata sila sa'yo, bro. Okay, magtatanong. Anong sabi ko? Mamaya na sila magtanong pagtapos na ako kay Esel. Ano daw? Mamaya na sila magtanong pagtapos na ako kay Esel. Anong ginawa ni Larry Silva? Ni Larry Silva at ni Jared Almasora kanina. Hindi pa
hindi pa nga nakakasagot si SLTV, sinasabayan na nila. Sabi ko kay SLTV, bro, alam mo programa mo ito. Naka-live tayo sa programa mo, doon naka-live din ako sa Facebook page ko. Naka-live tayo sa programa mo. Nakakahiya naman. Ikaw ang sinugod ko, tapos iba ipapasalo mo. Ha? At yung ibang papapasaluhin niya, lagi sinasabi, John Doe, ako ang harapin mo, ako ang harapin mo. Bakit? Kayo ba ang nagtapik sa tinapik niya na pinapatigil daw ni Apostol Pablo ang exorcism? Alam nyo, kanina bumaligtad bigla si SLTV. Bakit? Sinabi niya, hindi ko sinabi na tinigil ni Pablo ang exorcism. Wala akong sinabi na pinapatigil niya ang exorcism. Hindi yun ang tinapik ni Brother John nung nakaraan, hindi ba? Pinapatigil daw ayon sa Hebreo 6:2. Iniisa-isa ko siya. Ito, ating basahin yung Hebreo 6:2, no? Atin mo nang basahin anong nakasulat sa Hebreo 6:2, ang dating Biblia. Ito kasi sabi dito nahirapan si SLTV. Kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. So ang context dito is about sa simulaing aral ni Kristo. At tayo'y mga patuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Meron ba sinabi ito na ipatitigil? Ha? Ipatitigil daw ang exorcism? Wala. Ang sabi dito, huwag kang manatili sa sinaunang simulaing aral ni Kristo. Kung nagturo ka ng baptism, huwag ka lang hanggang dyan lang. Magturo ka pa ng mas malawak pa. Yan ang context ito. Wala siyang context na may pinapatigil. Verse 6:2. Sabi ko, ng aral na tungkol sa mga paglilinis. Okay, ano tong paglilinis na ito? Ang sabi ni SLTV, tanungin mo si John Ray. Teka, ba't nilipat kay John Ray? Ikaw yung tinatanong ko. Ako'y pumasok rito para tanungin ka, hindi si John Ray. So yun nga, ang sagot ko, tanungin mo si John Ray. Aba, dinadawit niya si John Ray. Gusto niyang ipalitaw sa kanyang programa, na nagbabangayan kaming dalawa ni John Ray. Ay, so ano ito? Sabi niya, yan ay pagsusunog. Kumbaga, yung pag-aalay ng mga siguro, yung mga alay sinunog, yun siguro ang tukoy niya siguro dito. So tinanong ko siya ngayon, sabi sa verse 1, ito ay simulaing aral ni Kristo. Tapos yung paglilinis kasama dyan. Sabi mo, yung paglilinis na yan ay pagsusunog. Saan itinuro ni Kristo na kayo ay magsunog? Sabi niya, tanungin mo si John Ray. Naipit siya. Ito yung pinakamasaklap. Tinanong ko si SLTV. Meron pang sinasabi dito sa verse 2. At ng pagpapatong ng mga kamay. Yung mga pastor nyo ba, nakakapili lang, hindi ba pinapatungan ng kamay o ordinasyon? Sabi niya, ay hindi pinapatungan ng kamay. Peligro kayo. Bakit? Naipapasa lang ang authority sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay. Galatia 4:14 ang sabi. At yaong sa inyo'y isang tukso sa, ito ay, unang Timoteo pala yun, 4:14. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Mahirap ang lalim, mas maganda ating gawing modern. Huwag mong pababayaan ang kaloob sa iyo ng banal na espiritu ayon sa inihayag ng mga namumuno sa iglesia nang ipatong nila ang kamay nila sa iyo. Sa madaling salita, magagamit mo ang authority nila nang dahil sa pagpapatong ng kamay. Ha? Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo ng mga salita mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Ito ay pagpapasa ng tungkulin
Sabi ni SLTV, ang kanilang mga ministro, hindi pinapatungan ng kamay, lagot kayo. Bakit? Self-proclaim lang pala yung ginagawa ninyo. Wala palang authority yung mga pastor ninyo. Ayun, ate pang balikan yung sinasabi niya dito sa Hebreo 6:2. Tinanong ko siya rito. Sabi ko sa kanya, isa diyan yung pagtuturo ng muling pagkabuhay ng mga patay. Sabi mo, ang ibig sabihin niya na ititigil na, huwag ka nang magturo. Kaya si Apostol Pablo din na nagtuturo ng exorcism, yun ang point niya eh. Ano ko siya? So, ibig sabihin, muling pagkabuhay ng mga patay, sa madaling salita, dyan sa iglesia nyo, hindi na kayo nagtuturo ng resurrection. Tama o mali? Sabi niya, nagtuturo pa rin kami. Ngayon, tinanong ko siya kayo na, huwag mong gamitin si Junre. Ano yung paglilinis na tinutukoy dyan? Sabi niya, bautismo. Tama naman, bautismo talaga oh. Mga aral tungkol sa bautismo. Sabi mo, pinapatigil yan. Pinapatigil. Tanong, hindi na ba kayo nagbabautismo sa inyo? Sabi niya, nagbabautismo pa rin kami. Ano ba naman yan? Siya mismo ang gumigiba ng kanyang argumento. Ha? SLTV, ikaw mismo ang gumigiba ng iyong argumento. Ano pa? At paghahatol ng Diyos sa magiging kalagayan ng tao magpakailanman. Sa madaling salita, sa iglesia nyo, hindi na ipinangangaral ang final judgment. Sabi niya, ipinangangaral pa rin. Eh di mali yung unawa niya dyan. Oh, nahihirapan siya ngayon dyan. Tapos sinabi niya kasi, may sinabi siya na na ano daw, yung mga mga bulaang mga ngaral siya daw magpapatuloy sa pagsasagawa ng exorcism. Sinanong ko siya, ibig mo bagang sabihin na na ang demonyo nakakapagpalayas ng kapwa niya demonyo? Sabi niya, "Oo. Saan sa Biblia mababasa na ang demonyo nagpapalayas ng kapwa niya demonyo?" Ang binigay, Mateo 24:24. Revelation wala muna. Revelation 17:19 ba yun? O 23. Sabi doon, at siya magpapakita ng dakilang tanda na anupat apoy ay kaya niyang pababain mula sa langit. Teka, wala akong tanong about sa naggagawa ba siya ng mga tanda. Sabi naman ni Larry Silva, sinagot ka na, ayaw mo lang tanggapin. Sabi ko, talagang hindi ko tatanggapin yan. Argumentum contra factum non valet. An argument is contrary to the fact cannot be accepted. Huwag ko tatanggapin yan, hindi naman tanong ko. Wala akong tanong tungkol sa tanda. Ang tanong ko, saang talata sa Biblia na ang demonyo may kakayahang magpalayas ng kapwa-demonyo? Kasi pag bula ang mga ngaral, natural ang espiritong nandyan, espiritu yan ng demonyo. Saan ka nakabasa na ang demonyo nakapagpalayas ng kanyang kapwa-demonyo, hindi siya nakapagbigay ng talata. Kaya sabi ko, kung mabasa ko, reklamo si Almasora. Sabi ni Almasora, ano ba naman yan? Ano ba naman yan dyan, dugong? Ano ba naman yan? Nagpapano ka? Nangungopya ka ni Brother Eli niyan. Naramdaman niya ang style ko. Naramdaman niya ang style ko. Kasi, dati ko kasing pinapanood ang dating daan. Gaya na sinasabi ko dati sa ating programa, ay idol ko yung host niyan. Dahil sa galing niyang magsalita, inidolo ko siya. Problema lang, hindi ako naniniwala sa kanya. Kasi hindi ako fanatic. Sabi ko sa dati sa mga live natin dati. Ngayon, naramdaman niya na the same kami ng style. Sa pananalita, sa pag-argumento, the same. Sa panghahalungkat ng mga argumento, the same kami ng style. Naramdaman ni Jared Almasora
Para siyang nakikipaglaban sa sarili niya. Sabi niya, ay, ginagaya niya si Brother Eli. Naramdaman niya kanina. Sabi ko, kung mabasa ko na sinabi ni Kristo na ang demonyo hindi kayang magpalayas ng kapwa-demonyo, aminin mo sinungaling ka. Ayun. Si Almasora, nagulantang siya doon kasi kala niya siya lang yung may kakayahang kumopya sa style ni Eli Soriano. Hindi mo alam na nagagawa ko na yan, hindi ka pa nagtuturo. Oh. Ngayon, nahirapan siya doon kasi may nabasa kasi ako eh. Yun yata, saan ko ba nabasa yun? Mateo 12:32 ba yun nabasa ko? Double check lang natin ano. Ah, saan ko ba nabasa yun? Wait lang tanungin ko muna si ano Saan ko ba nabasa yun? Saan mababasa sa Biblia, oh, na ang demonyo ay hindi nagpapalayas ng kapwa-demonyo? Ng kapwa-demonyo. Aningin mo natin si ChatGPT kasi nakalimutan ko yung talata eh. Mateo 12:25. Ito pala, 12:25. Ito ho. Sabi kasi ganito, kaya kung si Satanas mismo ang nagpapalaya, ating simulan sa 25. Alam ni Jesus ang iniisip nila. Ating simulan sa ano to, sa maganda to sa ano eh. Sa, ito, 22. May dinala ang mga tao kay Jesus na isang lalaking bulag at pipi at sinasaniba ng masasamang espiritu. Pinagaling siya ni Jesus, agad siyang nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi, ito na nga kaya ang anak ni David. Pero nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya na kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu. So bago pa kami pinagbibintangan ni SLTV, unang pinagbintangan ng Panginoon yan. Ha? Unang pinagbintangan ng ang ating Panginoong Jesucristo nagpalayas ng masamang espiritu. Pinagbintangan siya na ang kanyang kapangyarihan magpalayas ay galing mismo kay Satanas. Alam ni Jesus ang iniisip nila. Kaya sinabi niya sa kanila, kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkahati-hati at nag-aaway-away, mawawasak ang kaharian yon. Ganito rin ang mangyayari sa isang lungsod at tahanan na mga nakatira ay nag-aaway-away. Kaya kung si Satanas mismo ang nagpapalayas sa kanyang mga kampon, nagpapakita lang ito na nagkakahati-hati sila at nag-aaway-away. Kung ganoon, paano mananatili ang kanyang kaharian? Alam nyo, gusto kasi ng demonyo makapag-establish ng matibay na kaharian. Paano niya mai-establish yan kung kinakalaban niya sarili niyang kampon? Yan ang punto ni Kristo dito. Kasi magkikipagbaka sa Satanas pagdating ng araw, kailangan siyang bumuo ng matibay na mga alagad. Paano niya mabubuo yun kung sila mismo naglalaban-laban? Natural hindi. Tuloy. At kung si Satanas nga nagbigay sa akin ng kapangyarihan, ito pa. Walang binasa ko ito. Sabi ni Jared Almasora, nasa talata mismo na may mga pagkakataon pala na ang demonyo mismo nagpapalaya sa kanyang kapwa-demonyo. Sabi daw dyan. Sabi ko, mali ka. Sabi niya, saan mo nabasa na sabi ko sa kanya, kung mabasa ko na sinabi ni Kristo, nagkakamali kayo. Aminin mo, sinungaling ka ulit. Sabi naman ni Almasora. Sige, Jando, basahin mo letra por letra na si SLTV at si Jared Almasora. Sinabi ni Kristo nagkakamali. Anong nangyari sa mga argumentador na yun? Siguro first time pang nakalaban ng matinding kalaban. Sabi ko sa kanya, huwag niyong kalimutan turo ni Soriano.
Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan letra po letra mo mababasa mo. Di ba turo ni Eli Soriano yan? Ano nangyari kay Isel TV at kay Almasora? Ngayon, sabi ko, kung mabasa ko na sinabi ni Jesus nagkakamali kayo, amin yung sinungaling ka. Sige, basahin mo letra po letra sinabi niya na nagkakamali si Isel TV at si Almasora. Ay mali. Dito, pinagbintangan si Kristo na ang kanyang kapangyarihan galing kay Satanas at siya nagpapalayas ng demonyo. Sa madaling salita, Satanas nagpapalayas ng kanyang kampon. Pero ang sagot ni Kristo 27, sabi ni Kristo, at kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod ninyo? Ang nagpapalayas din ng masamang espiritu. Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Kaya eto, nang lamig si Almasora dito. Nanlamig si Giles Almasora dito kasi si Kristo mismo nagsabi, sila rin ang nagpapatunay na mali kayo. Yan. Dito siya nagulantang. Eh kaso, maya-maya konti, tinawag ko sa labas kasi nandyan si ano, yung parcel, ano yung parcel. So ako'y nag-excuse muna at buti na lang luckily nandyan si Romel Parma. Siya yung backup ko. O ba di Romel, ikaw naman magsalita dyan. Ayun. So, maganda yung naging resulta kanina, no? Dahil actually first na paalam mo sa kanila bro ay nag-silent mode muna ako. Then second, parang hindi ko na talaga matiis na hindi magsalita, kaya nagsalita ako. Patungkol yun kasi sa issue ng paulit-ulit na tinutuligsa sa Iglesia Katolika regarding sa atin pong mga rebulto. Alam ko naman na pupunta yung argumento nila sa sa Biblia sa Exodus chapter 20 verse 4. Pero tinanong ko muna, and napaka-tricky po ng kanilang argumento doon kanina dahil nung pinakita ni SLTV yung video clip yon na merong isang mananampalataya na lumuhod sa harap ng isang larawan o imahe ng santo ng Santa Iglesia, ay nagtanong ako. No? Tinanong ko po sila kung alam ba nila ang alaman ng isip. Eh, yung question ko talaga address yun kay SLTV kasi si SL yung nagpakita ng video. But then, sadly, hindi po siya ang sumagot. Sumagot po si Milo. At nalaman po natin na itong si Milo pala ay hindi daw MCGI, wala daw siyang affiliation na kahit anumang religion. So hope na nagsasabi po siya ng katotohanan. If ever na nagsisinungaling po siya, no, sa kanya na po yun. Kasi hindi po ako naniniwala na hindi po siya affiliated sa MCGI. No? Yung kanyang sinagot po ako yung tanong natin na sabi ko, tanong ko sa kanya, sa kanila, meron bang tao na nakakabasa ng isipan ng kanyang kapwa? Sabi nila, wala naman, no? Walang nakakabasa. At magandang maglaro sila, no? Nakita natin kagad yung trick, no? Tinanong tayo ni Milo patungkol doon sa ano po, sa anghel, no? Kung ang anghel ba ay nakakabasa ng isip ng tao. Pero before that, eh, sumakay sa argumento po si Isel TV kanina. Sa pagsakay niya sa argumento, pinuntahan talaga namin yung Exodus chapter 20 verse 4. Yung unang katanungan ko sa kanya, honest to goodness, Brother Isel, nauunawaan mo ba talaga ang Exodus chapter 20 verse 4? Sagot niya po sa atin ay yes, naunawaan daw niya. Then sabi ko, follow-up question ko sa kanya, ano ba yung nakalagay dyan sa original na tekstong yan?
pisil ba o chilem? Dito na po nag-umpisa yung high blood niya sa akin. Oh. Dahil hindi niya na po nasagot, hindi pala niya alam kung paano sagutin yon. Doon po natin nakita mga kapatid na gumagamit pala si Isel ng Exodus chapter 20 verse 4 kahit di niya pala alam ang kahulugan nito. Kasi pinipilit niya na ang Exodus chapter 20 verse 4 ay pagbabawal daw yon sa pagpapagawa ng rebulto at larawan kahit hindi naman sinasamba. Even though I explain it to them, no, nag-explain po ko sa kanila na hindi yan yung ibig sabihin. Kaya ang gusto niya pong malaman, ang gusto niya pong gawin, i-explain ko daw yung pisil at chilem. In-explain ko yung context sa kanila na ang point diyan ng Exodus chapter 20 verse 4 ay hindi ang pagpababawal sa pagpapagawa ng rebulto at larawan na hindi naman sinasamba. Rather, ang pinagbabawal doon yung sinasambang ginagawang rebulto, larawan, imahen. Yun yung bawal doon. Kasi yun yung nakasulat sa original teksto. Binabalik niya po tayo na i-explain ko daw. Sabi ko sa kanya po, I hope na tumatak ito sa kanyang utak kung meron man siya, na sabi ko po sa kanya, pag-aralan mo. Kasi hindi maganda na nagbabasa ka ng Biblia, hindi mo pala alam kung ano yung kahulugan ng pinagsasabi mo diyan. Kasi sabi niya, alam niya daw niya. So, hoping po na mapag-aralan ni Isel TV at yung mga kasamahan niya, yung aking binilin sa kanila, no, na kung ano ba talaga yung Exodus chapter 20 verse 4. And then, itong si Milo naman po, no, meron siyang laro pa sa Biblia rin na pinasa. No? Grabe sila maggawa ng argumento, but then na-detect po natin mga kapatid. Ginamit niya ang Leviticus chapter 26. Levitico 26, ang talata po ay 1. Ganito po kasi yung mababasa sa ang dating Biblia, no? Ganito po kasi yung mga kapatid. Bakit po nila ginamit ito? Kasi akala nila makakapuntos na sila dito. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan. Kahit na sa kanilang version yan, Diyos-Diyosan yung point out dira. Diyan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong yukuran yaon sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Sabi nila, di ba, yukod, di ba ginagawa yan, yung yukod, yung follow-up ni SLTV, akala niya po mga kapatid, makakapuntos na siya doon. Sabi ko, hindi naman yung point diyan. Yung point diyan, okay, basahin natin sa Magandang Balita Biblia. Ano ba talaga yung point diyan? Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Inuulit pa yan o magtatayo ng mga inukit na rebulto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Kaya dito, ayaw na itong mapag-usapan ni Isel, pero binabalik ni Milo. Sabi ko sa kanya, magandang pag-usapan yan. Kasi yung point dyan, no, na bawal daw dito sa Leviticus 26 verse 1, yung pagpapagawa daw ng rebulto. Sabi ko yung binabawal dyan, klaro-klaro, yung pagsamba, no, kung sasambahin mo. Bakit po mga kapatid na sinasabi natin yan? Tama po ang nakasulat o nababasa sa Biblia. Kasi yung pagpatira pa, no, o sa salin po ng ang dating Biblia, sa salin po nila na yukod, yung yukuran, yaon, at saka yung sa Magandang Balita Biblia po mga kapatid, no, na atin pong ginamit yung katagang samba, no, kung sasambahin alam nyo po, kung tayo po ay nagsusuri talaga dito po sa ating pong pananampalataya, makikita po natin ang ganito. I-check nyo po sa concordance yung Leviticus chapter 26 verse 1. Ang nakalagay po dyan ay ganito po. Ayan, yung Lehes Tahawot. Yung Lehes Tahawot, yung
yung concordance niyan po, yung ugat ng salitang iyan ay shaka. Ano ba yung kahulugan ng shaka? Kahulugan po ng shaka, mga kapatid, yung Hebrew word na shaka means to bow down. Ayan yun yung sinasabi na yukod, to bow down or prostrate oneself. Pero hindi niya nagtatapos po, mga kapatid. And is most commonly translated as worship. So malinaw po doon na yung pinupunto talaga sa Leviticus dito po, sa Leviticus 26 verse 1, ang pinagbabawal dito hindi po ang partikular na pagpapagawa ng rebulto at larawan. Rather, ang pinagbabawal po dito ang pagsasamba. Kaya dito po nabutata sila, no? Butatang-butata. At naalala ko tuloy kanina, noong nagtanong si Brother Jando po, mga kapatid, nagtanong si Brother Jando, at tsaka challenge siya ni SLTV, binasa ni Brother Jando. Nung mabasa, naku, natatawa ako sa reaksyon ni Isel. Tameme siya. As in talaga, natulala siya. Matapos mabasa ni Brother Jando yung hinahanap niya. At ano na siya, nagsasalita sa kanyang sarili na lang, no? Kitang-kita kasi sa camera yung kanina. Kaya very detected po, mga kapatid, yung kanila pong kamalian doon. Therefore, makikita po natin na yung palagi po na nababanggit din ni Brother Jando na galing po yan kay Brother Alfe, no, na sinabi niya, ganun talaga sila, no, akalang magaling sa Biblia. Ayun nga, akalang magaling. So hope na magkaroon nyo ng impact sa kay SLTV na hindi pala totoo na alam niya ang kanyang nababasa sa Biblia. Na sana ay magsuri din po siya ng malalimang pagsusuri, most especially sa context po, no? Sa original context na kanyang binabasa mismo. Kasi napakalinaw po doon kanina na gumagamit lang pala sila ng Exodus chapter 20 verse 4, tapos dinadagdagan nila ng judgment. Kaya nga, noong tinanong ko po sila na kung nalalaman ang laman ng isip ng tao, sabi nila ay hindi, nag-follow up po ako ng Matthew chapter 7 verse 21. Huwag kang hahatol upang hindi ka hatulan. Pero sila, hatol ng hatol, kayo na pong bahala na mag-isip kung ano yung mangyayari sa mga ganyang tao. Yun po ang aking madadagdag lamang, Brother Jando. Brother John Ray, ikaw naman, kasi nandoon ka rin kanina, nanonood sa backstage. Hindi ako pinapasok eh. Tinawag lang nga siya ni Brother Romel. Isil TV, nasa pala si Brother John Ray. Ay, wag, para para daw hindi magulo. Anong kala mo sa akin, magugulo ba ako? Hindi naman ako magugulo. Pero hindi pa rin ako pinapasok kahit ako na lang natira doon, Brother Romel. Wala na si Brother Jando, wala ka na rin. Andun pa rin ako sa backstage. Ano ako sa kanya. Isil TV, papasokin mo na ako. Tayo naman. Message ako ng message. Wala talaga. Hanggang sa umalis na lang siya. Umalis na lang din ako. Well, ako, habang nagtatrabaho ako ganina, wala talaga. Kawawa. Ipit na ipit kay Brother Jando at kay Brother Romel. Pumalag lang ako kasi nga, sinabi na ni Brother Jando no? Nung tinanong si Brother Jando, mayroon kasi siyang nabanggit doon, tinanong si Brother Jando, yung paglilinis dyan. Kasi, sabi mo, kalimutan na yung mga pangunahing aral ni Kristo. Dito sa dos, may sinabi dito na paglilinis. Ano to paglilinis? Ayan ang naging tanong ni Brother Jando sa kanya kasi iwanan na pala ang unang aral ni Kristo Ano tong aral dito na sinasabing paglilinis na dapat kalimutan? Ano itong paglilinis? Ang sinagot niya, pagsusunog. So tinanong siya ni Brother Jando, saan mo nabasa na mayroong pagsusunog na aral si Kristo? Ang sinagot ni Isil TV, itanong mo yan kay John Ray kasi yan narinig ko yun kay John Ray. Ako bang pinaratangan? Nakikinig na mali-mali pa. Oo. Nung nag-explain ako, nung ako ang nag-topic niyan sa atake niya about exorcism, wala akong sinabi ni isa na ang paglilinis ay pagsusunog. ang paglilinis na sinasabi ko dyan
baptism, hindi pagsusunog. Ba't naman ako mapunta sa pagsusunog? Wala naman kaming aral about pagsusunog. Then, ang isa pa sa pinalagan ko pa rin, dinamay niya pa rin ako about doon sa pagpapatong ng kamay. Naipit din siya ni Brother Jando eh. Sa akin na naman ibinintong. Kasi, ang naalala ko, doon sa usapan nila about sa exorcism, itong pagpapatong ng kamay. Sabi ni Brother Jando, ordination yan. Mag-ordain yan. Tapos ako rin naman ang dinamay ni Isel TV at napunta naman siya ba di Romel, naalala ko kanina, na ang sinabi niya, sabi ni Brother John Ray, narinig ko, ginamit niya ang 28:19 ng Mateo. At sabi niya, ang mga turo doon ni Kristo, ipaturo sa mga tao. Totoo naman yun, tama yun. Pero ang kanya kaisang explanation kay Brother Jando, yung exorcism ay gawain din ng mga hindi pare. Kaya nga sabi ni Brother Jando, ang exorcism, mga pare ang gumagawa sa amin yan, hindi ang mga ordinaryong laiko. Kasi kami, tinuruan kami na hindi magpatong ng kamay. Yun ang sagot ni Brother Jando sa kanya. Alam mo pa bro, during that time na narinig ko po yan kanina, yung pumasok sa isip ko, yung term or concept ng lay collaborator, yun ang na-misinterpret ni Isel TV. Meron kasing deliverance minister eh. Baka ang akala niya ng deliverance minister, exorcist priest. Kaya nga, ipinaliwanag siya ng Brother Jando na yung pagpapatong ng kamay sa amin, hindi na ginagawa sa exorcism, hindi na ginagawa ng mga laiko, kaming mga laiko, hindi namin ginagawa. Mga pari lang kasi silang exorcism. Then, inano siya ni Isel TV na ako doon nagsabi, gamit ang Matthew 28:19 na ipaturo sa lahat ng mga tao. Yes, pero hindi ako sinabi, pati yung pag-i-exorcist, mga tao din na mga ordinaryo, mga pari lang yun. Kaya gusto ko talagang pumasok kasi itanong ko sana sa kanya. Kaya na-sense yun ni Isel TV na wala akong sinabing ganun. Siya lang kasi nagsabi noon, ako yung nagsabi, kaya hindi talaga ako pinapasok eh. Isa yun sa reason na hindi niya ako pinapasok. Kasi tatanungin ko talaga siya, nako, maulawan gid siya, mapapahiya talaga siya kasi talagang ipapaplay ko pa kay Brother Jando ang video kung sinabi ko ba talaga yung mga bagay na yun. Ako kasi nakakaalam sa pinagsasabi ko mga kapatid. Ako ang nakakaalam sa pinagsasabi ko. Kaya hindi niya ako pwedeng anuhin na parang yung sinabi niya ako ang nagsabi. Pero congrats kay Brother Jando at kay Brother Romel, no? Lalo kay Brother Romel. Nga si Isel TV, wala palang alam sa mga Hebrews. Di ba? Anong pisel? Anong chilim? Si Pastor Archian Yedes. Masok din ako yun sa live ni Brother Jando, siguro mga 2 to 3 years ago yun. Nag-promise yun na after 1 month, babalikan niya daw ako, mag-Hebrew at Greek kami. Pero, mga 2 taon na yung nakalipas, wala pa rin. Tapos, ang ginawa kanina, aking tinakot si SLTV, halalagot ka. Mahusay yan sa Hebrew. Nga narinig yun. Yan ang problema. Kung ang alam mo lang sa Bible, ang dating Biblia lang. Ang pinaka-worst doon, Brother John Ray, na talaga naramdaman kong nahiya si SLTV, tinanong ko siya, yung ikalawang Kronika 3:10, yun ba ay larawang inanyuan? Yes or no? Taglay nakasagot doon. Pero kalaunan talaga umamin siya. Yan ay larawang inanyuan. Okay, next question. Tinatanggap mo ba na yan ay larawang inanyuan na hindi naman kinikilala ang Diyos? Yes or no? Sabi niya, hindi kinikilala ang Diyos. Tinatanggap mo ba na ipinapahintulot pala ng Panginoon ang mga larawang inanyuan na hindi naman kinikilalang Diyos? Ang sagot ni Isel TV, oo, pinapahintulot nga. pero yung palusot daw, sabi niya, yung palusot inutos yun sa Biblia. Kayo inutusan ba? Yan yung palusot. Pero sa mga nanonood ngayon, kanina, sinubukan ko kanina ang Matthew 18:18 sa kanila. Dalawa sila. Hindi nila nagiba yung Matthew 18:18. Napakatibay po niyan. Sumangayon nga sila dun eh. Kaya kapag sinabi nila na meron tayong mga dagdag na turo, sabihin nyo lang Matthew 18:18. Ano man ang inyong ipahintulot
Hindi pa naipahintulot ng panahon na yon. Ipahintulot. Ipapahintulot ni Kristo. Hindi nagiba ng SLTV, yung Milo. Ang ginamit, Brother Hindi Jando, na ang nagiba. ginamit, ang Revelations 22:8 to 9. Oh, nagiba Ang sa layo. Dumating sila. Nagiba Ang sa layo. Revelation. Nagiba sa Revelation 22:18 to 19 kasi nang ginamit niya yon, sabi ko, ito ay only referring to the book of Revelation. Correct. Hindi ito dagdag na aral. Talaga napahiya sila. At sobrang haba na ng ating natalakay ngayon at meron pang gustong magtanong, itong si Ate Jocelyn Quino. Tatanong siya ngayon at ang sasagot ng kanyang katanungan ay si Brother Romer. Brother Romer, good evening sa iyo, Brother Romer ng Bukidnon. Brother Romer. Hey, good evening, Brother Jando. Oh, may magtatanong dito, ikaw ang sasagot. Sige Okay? po. Greet ka muna. Ay, isa pong pinagpalang umaga, tanghali gabi sa inyong lahat. At welcome po ulit sa programa natin sa Punto por Punto. Back to you, Bro Jando. Okay. Ate Jocelyn, pag-click yung unmute sa screen. May unmute na lalabas sa screen. Click mo yung unmute. 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 Click mo yung unmute. Sa screen mo may nakalagay unmute dyan. O stay muted. Click mo yung unmute. Hindi ka nakakabasa, te? Click mo yung unmute, te. Click mo yung unmute. Ayan. Yeah. Yan. Sige, go ahead. Andiyan na si Brother Romer. Brother Romer, marami siyang gustong itanong. Siya Daghang ngayon, kog ito. siya ngayon ay nasa office siya ngayon nasa office ng exorcism mismo. At di niya alam kung paano pumasok sa Zoom. Sabi ko, balik ka sa office at ating pasukin na punto por punto gamit ang cellphone mo. So, nandiyan siya ngayon at Okay. marami siya itatanong sa iyo. Sagutin mo lang, Brother Romer. Sige. Go ahead, eh. Labas mo lahat ng gusto mong itanong. Daghang kay kog tanong. Kaning since pa sa kong inahan, At Tagalogin mo, te. doon pa sa mother side ko, noong dalaga pa siya, ay dito taga Valencia talaga siya, hinupulan. Ngayon, nung may farm sila ng lulat, yung grandparents ko, dito sa Garcia, nung doon pa siya parang nag-rest siya sa Payag-Payag, Bahay Kubo, tinawag Opo. siya ng, tapos nagsumagot. Sabi niya, Klita, kasi Klita that time siya eh. Later on, Lolita. So, Klita, so sumagot siya. Nung umuwi sila sa kanila, dito sa bahay nila,